Ano kaya ang nangyayari ngayon sa Senado? Nagbabalik para dyan si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, okay, malamig na ba yung ulo? Magandang hapon sa inyo. So far, malamig-lamig naman na ang klima dito ngayon sa Senado. Yun nga, kanina lang sakto, kabababa lang natin. At nanggaling tayo doon sa isa venue kung saan ipinasa na nga ng DBM, yung 2026 National Expenditures Program. At transmit na siya dito sa Senado. Ang nasabi naman ng Senate Committee on Finance Chairman si Senator Sherwin Gatchalian, kapag ka nagsimula na, technically, nagsimula na nga raw yung budget season, yung deliberation, ipapakilala niya raw yung another process na kung saan magsasagawa raw ng hearing at mag-iimbata naman daw sila ng civil society organizations, NGOs, and any other entity na posibleng maging stakeholder pagdating daw sa issue ng budgeting. And during that process daw, kung sakaling meron daw silang maisuggest na amendment, halimbawa, hindi raw sila satisfied na masyadong malaki yung budget, for example, sa isang floodwater program or project, gusto raw nila ilagay ito sa pedestrian lanes or such, sa sidewalks, maaari naman daw nila yun na welcome in agad during that process. And pero nasabi din ni Senator Sherwin, hindi niya pa daw nakikita yung pinakalaman nitong NEP. Pero ang sigurado daw siya, ngayong budget season until October, sigurado daw na ang Chacha, yung iba pang sinasabi mga insertion, hindi raw ito maipupuslit dito sa NEP. Kasabay niyan, kanina umaga naman around 10 o'clock a.m. sa unang pagdinig naman ng Senate Committee on Migrant Workers na pinamumunuhan ng chairperson na si Senadora Raffy Tulfo, tinalakay yung ano-ano ba yung ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro yung kapakanan ng migrant workers at overseas workers natin, tsaka yung mga seafarers. Yun nga lang natalakay din kanina, yung pangangailangan daw ng hazard pay, ng mental health consultations, ng mahigpit daw na training and briefing sa mga ito, lalong-lalo na sa mga seafarer na i-deploy sa high-risk zones. Halimbawa na rin kasi dyan is yung naging insidente na pag-atake sa isang barko sa Red Sea. So dito gusto nilang magkaroon ng mas maayos na approach, government-to-government approach daw, patungkol sa ganitong mga issue. Napag-usapan din kanina yung responsible use ng mga seafarers sa kanilang electronic devices kasi nagkaroon nga ng netong kumakailan lang is pinaratangan yung 21 na Pinoy seafarers na nag-access ng child pornography. Ito yung naging dahilan kaya na-deport sila noong na-raid sila ng US Border Protection na grupo. Pero noong nakausap yung ilang mga agencies dito, ang kanilang sinasabi is nagkaroon nga raw ng pinresenta nung in-interrogate sila ng supposed photos or videos netong mga minor de edad na nakikita nilang explicit content. So ang nasabi ni Senator Tulfo dito, kailangan daw ng mas malaliman ng investigasyon patungkol sa mga ito. And dagdag na rin natin, mamayang hapon sa plenary session, nasabi din ni Senator Sherwin na yung amendments naman na pinropose nila Senator Rodate Marcoleta, nila Senator Amy Marcos, even ni Senator Tito Soto, pag-uusapan din daw lilinawin nila para doon sa concurrent resolution 4 para mas malinaw yung sinasabi nilang transparency pagdating sa budget. Balik sa inyo. Meron bang press conference ulit na may karagdagang tugon doon sa mga akusasyon na kaibigan daw umano, kakilala naman pero hindi raw sangkot sa negosyo itong Senate President doon sa contractor na mula Sorsogon. May karagdagang mga info ba dyan? At hashtag the Senate is not your playground. Ito naman yung kanyang parinig sa kay Tito Sen. Yes. So far, wala pa. Pero ang inaabangan natin bukas is magkakaroon naman na or isasagawa na yung unang pagdinig ngayong 20th Congress ng Games and Amusement Committee naman dito sa Senado. Abangan din natin itong si SP Cheese kasi binigla niya lang din tayo sa kanya press briefing kahapon. So around 10 to 15 minutes lang yung naging oras at sinasabi niya nga raw, though walang sinabi doon sa article na merong illegal na ginawa yung kontratista or siya, meron daw kasing insinuation or yung innuendo. So ill-timed. At sinasabi niya nga nagmumula raw sa Kamara yung parang sinasabing demand behind nitong demolition job. So titingnan natin kung ano nga bang mangyayari, kung mag-escalate pa ba ito. Pansin ko kahapon, nang tanong si Mayan Los Baños sa patingin sa Relos, hindi pa ba tapos to? Parang Oo. So, nabigla rin kayo doon. Siya nagsasabi, siya nag-open na may talagang demolition job na nangyayari. Okay, balik tayo doon sa budget. Okay, of course, naka-upload naman sa website ng DBM. Pero tell us about your physical itsura ngayon ng budget. Gaano kakapal? Hindi mo na inabot, Merrimon, yung PLDT na phone directory noon. Gaano kakapal? Kunyari, ilang pulgada ba?
Oh, actually, naabutan ko pa yun, pati yung Yellow Pages, Lord. And yung kapal niya rin, hindi man siya aabot pa ng isang dangkal. Siguro mga kalahating dangkal siya. Pero marami-raming kopya rin kasi doon eh. Meron din yung pinaka-briefer lang na libro nung NEP. Pero we are yet to have talaga yung masisinop talaga natin to. Kaya even si Senator Sherwin, ang sabi niya, while accessible na raw ito online sa mga may Yes. gustong tumingin, sa may gustong magsiyasat, magsasagawa raw sila ng iba ng hiwalay pang hearing para mas marinig yung mga itong sinasabing CSOs o kaya naman NGO na baka gusto pa raw magbigay ng suggestion pagdating sa amendment doon sa NEP. Kasi yung sinasabi mong parang mas maliit na version, para siyang quick summary. Kasi kung Yes. susuyurin mo yan, ang kapal talaga niyan. At kung hindi ka sanay sa mga numero, sa mga percent, mga ganyan, malulula ka talaga. Kaya bibihira nga yung mga gaya po ng Senador Lacson, talagang naiispatan niya at ng kanyang staff. No? Yung mga maliliit na mga, kala mo wala lang, pero mga singit at kung anong mga posibleng anomalya. Tama yan. Siguro dagdag ko na lang din na napag-usapan din kagabi yung possibility na kung makakapaggawa raw ng table na simplified para sa mga ito, para raw even yung pinaka-ordinaryong tao, madali raw itong maintindihan. Nagkaroon din kasi ng suggestion from the minority na sinasabi baka pwede rin magbigay daw ng printed copies or physical copies nga nitong budget. Pero nasabi para sa mga ordinaryong tao, lalo na pagdating sa pagpiprint nito, medyo matrabaho siya. So ang naisip nila, ang iniisip nila ngayon, paano pa pwedeng mas simplify ito ng walang tinatagong impormasyon o datos at madali daw maintindihan ng mga tao. Alam ko may binabanggit pa nga kahapon na even the amendments daw, every little thing, amendment after amendment, kailangan naka-keep track din at para hindi mawala yung mga may gusto talagang sumilip. Yes, Denise, kasama na dyan yung briefings, hearings, hindi lang patungkol sa budget, hindi lang yung BICAM, parang lahat na talaga ng may kinalaman dito para mas malinaw. Ang problem din kasi nila dito, pagdating din doon sa yung budget preparation forms ng mga government agencies na tinatanggap ng DBM, physical copies lang din siya usually at kung magkakaroon man daw ng digital copy, pinipicturean daw siya or scan, so mahirap siyang balikan. Kaya ang kailangan nila ngayon daw ay yung readable format nitong mga ito. Kaya mamaya malalaman daw natin sa plenary session or lilinawin nila kung paano nga ba magiging yung working matrix nito para masiguro nila na magiging effective yung concurrent resolution number 4. Mabilis lang, Marymon, yes or no lang. Si Chis Escudero ba payag doon sa pagiging public ng BICAM? So far, pagdating sa mga lumipas natin kasing panayam sa kanya, bukas may consensus itong mga senador patungkol sa pagiging pagsasabukas sa publiko. Alright. Maraming salamat sa iyong report, ang ating mobile journal, Marymon Reyes.